Kabanata DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio number 1. GMA Super Radio DZBB Balitang Tama, Balitang Totoo. Oras mga kapuso, alas 3:32 ng umaga. I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Prior to the order rendered by the Supreme Court, they were saying to the public, or he was saying to the public, that there can be no arrest on the part of the government of Senator Bato. In the spirit of fair play and due process and even humanitarianism, hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-22 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, ako ang inyong kapuso, Mau de la Cruz. Narito na ang mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na, Balita na. Ako naman po inyong kapuso, Alan Gatus. Sa ulo ng ating managbabagang balita, Senador Ronald de la Rosa, ipinaaresto na ng DOJ sa PNP at NBI. Pero kampo ni De La Rosa pumalag at iginiit na target talaga ng gobyerno na makuha ang senador. Mga senador na mapatutunayang tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald de la Rosa maaring masuspinde ng 6 na buwan ayon sa isang legal expert. Screen grab ng group chat kung saan makikita ang kinamusta ng mga senador sa minorya ang mga taga-mayorya sa gitna ng putukan sa Senado noong May 13, lumutang. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng magsimula sa July 6 ayon kay Senator Judge Erwin Tulfo. House Prosecution Team nagsasagawa na ng mock trial bilang paghahanda sa aktwal na paglilitis. Mga kongresistang bumoto laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte natanggal umano bilang chair o vice chair ng mga komite. Pero mayorya itinangging konektado ito sa impeachment. Utang ng Pilipinas sa ilalim ng 3 nagdaang administrasyon na higitan pa ng Administrasyong Marcos Jr. ayon sa Ibon Foundation. Ginang nakukuha sana ng ayuda mula sa DSWD nasawi habang patungo sa payout site sa Quezon City. Araw ng Miyerkules, May 27, idineklara ng Malacanang bilang regular holiday bilang pagdiriwang sa Idil-Adha o Feast of Sacrifice ng mga Muslim. Umaga na! Balita na! At sa detalye ng mga balita, inatasan na ng PNP at NBI na ipatupad ang warrant of arrest na International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald de la Rosa. Itong kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida matapos ibasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order ng senador. I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa.
Ayon kay Vida, valid at enforceable ang warrant of arrest mula sa ICC kaya dapat nang arestuhin ang senador na itinuturing ng fugitive from justice. Pinadadala rin umano siya sa ICC sa The Hague. Senator Bato is fugitive from justice and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Tinig ni Justice Secretary Frederick Vida. Umaga na, balita na! Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na mayroon na silang impormasyon sa kinaroroonan ni Senador Ronald De La Rosa. Sa kabila nito, hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Vida. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do their work. Hopefully, we do it as fast as we can. Hindi naman sinagot ni Vida ang tanong kung ano ang proseso matapos maaresto si De La Rosa, kung ikukulong ba muna ito sa Pilipinas o ididiretso agad sa The Hague gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Samantala, nagbabala si Vida sa mga tutulong na makatakas o makapagtago si De La Rosa. Nangihingi rin ng DOJ ng kooperasyon sa mga may impormasyon kung nasaan ngayon ang senador. Sa atin din pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Ang tinig ni Justice Secretary Frederick Vida. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Humiling na ang Department of Justice ng Red Notice sa International Police o Interpol laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay Attorney Polo Martinez, nagabagsalita ng DOJ, na i-apply na nila ang request na siyang nakikita nilang remedyong available ngayon para maaresto si De La Rosa. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us. Ang tinig ni Attorney Polo Martinez, nagabagsalita ng DOJ. Samantala, nakaalerto pa rin umano ang Bureau of Immigration sakaling magtangkang lumabas ng bansa si De La Rosa. Pero sa ngayon, wala pa umanong nakikitang record ang ahensya na umalis na ng Pilipinas ang senador. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Buong puwersa ng pulisya ang pakikilusin para ipatupad ang utos ng DOJ na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, handa silang ipatupad ang utos ng DOJ na arestuhin si De La Rosa sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Hindi lang anya 10,000 pulis ang pakikilusin kundi ang 225,000 na puwersa ng PNP. Kasabay nito, inalerto na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad na paglabas ng bansa ni De La Rosa, partikular na pinababantayan ang tinatawag na Southern Backdoor o ang dulong katimugang bahagi ng Pilipinas. Umaga na, Balita na! Hinihintay na lamang ng PNP-CIDG ang go signal ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. para ipatupad ang arrest warrant laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay Police Major General Robert Morico III, Director ng PNP-CIDG, gagamitin nila ang kanilang buong unit sa bawat rehiyon at probinsya para maaresto ang senador. There is an order already and the CPNP has directed us. Gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province in coordination with other territorial police units po. Hindi rin naman magdadalawang isip ang CIDG kahit pa senador ang kailangan nilang arestuhin. Wala naman po tayong pinipili, big or small, lahat po yon ay ini-implement namin at all cost. Just like any other warrant of arrest na inisyo ng mga court, we will implement it po.
Ang natinig ni Police Major General Robert Morico III, Director ng PNP CIDG. Umaga na, balita na! Kinuwestiyon ng mga abogado ni Senador Ronald De La Rosa ang utos ng DOJ na arestuhin na ang senador sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Git pa rin nila, hindi pwedeng arestuhin ang senador hanggat hindi nasusunod ang mga proseso sa mga lokal na korte. We have to respect our Constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard. In the spirit of fair play and due process and even humanitarianism, hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations. Ang tinig ni Atty. Israelito Torion at Atty. Jimmy Bondoc, mga abogado ni Senador Ronald De La Rosa, kinwestiyon din nila ang pabago-bagong pahayag ng gobyerno dahil nagsabi umano noon na walang utos para arestuhin si De La Rosa. The order rendered by the Supreme Court, they were saying to the public, or he was saying to the public, that there can be no arrest on the part of the government of Senator Bato. Ang tinig ni Atty. Israelito Torion, abogado ni Senador Ronald De La Rosa, malinaw umano para sa kampo ng senador na target talaga ng gobyerno na makuha si De La Rosa. The sheer act of the President's arm, by hook or by crook, gusto nilang kunin si Bato. And this simply looks like a Duterte 2.0 move, no? It is my personal and earnest opinion that this is political, no matter how they frame it. Ang tinig ni Atty. Jimmy Bondoc, abogado ni Senador Ronald De La Rosa. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Hiniling ng DOJ Special Panel of Prosecutors sa MMDA ang lahat ng kopya ng mga CCTV sa paligid ng Senado, partikular noong madaling araw kung kailan sinasabing tumakas si Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, naiparating na ng DOJ ang request sa MMDA para sa mga kuha ng CCTV, lalo na noong bandang alas 2:30 ng madaling araw noong May 14. Samantala, sinabi ni Vida na natanggap na nila ang report ng GSIS at NBI hinggil sa insidente, habang humingi naman ng dagdag na panahon ng PNP para makakalap pa ng mga impormasyon at ebidensya. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Komplikado ang international arrest warrant para kay retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Dapat munang linawin ng Korte Suprema kung ano ang tungkulin ng isang bansa sa harap ng isang international arrest warrant gaya ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. Itong pagsusurrender kasi, dalawang bagay ang applicable. Merong statute of Rome na nagsabi na nanatiling mayroong poder ang ICC sa mga bagay na ito. Ngunit sa statute of Rome mismo, mayroong provision na bago i-surrender, idalhin mo na sa isang local court. Yung atin namang sariling batas, Republic Act 9851, nakasabi na ang pamahalaan mayroong poder na padala siya kung gusto, may send him over to the ICC. Mas mabuti rin umano kung hintayin muna ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa main petition o kailangan pang dumaan sa local court ang warrant of arrest ng ICC. Ang sinasabi ko dahil wala nang TRO, kahit ipadala, pwede. Ngunit mas maganda kung hintayin muna yung ruling ng Supreme Court tungkol dyan sa kailangan ba o hindi, bago ipadala, iharap po na sa isang korte. Ang tinig ni retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB.
Maaaring maharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1829 o penalizing obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders ang mga tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado. Yan ang sinabi ni Atty. Rico Domingo, dating Pangulo ng Philippine Bar Association at Chairman ng Movement Against Disinformation. Swak na swak po yung kanilang ginawa noong May 13. Well, ang pagkakasabi naman ng pugante, sinabi lang po yan sa pleading na sinubmit ng Solicitor General. Pero in all likelihood and in all senses, talaga po naman pugante na po siya. Okay. Kung meron na pong warrant of arrest sa kanya ang ICC. So, Sinabi rin ni Domingo na maaaring maharap sa 6 na buwang suspensyon ang sinumang tumulong kay De La Rosa na makaalis sa Senado. Under the jurisdiction po yan ni yes, Ombudsman. Oo. But anybody who would be involved and they can prove that and there'll be a reasonable ground to believe that they committed that Presidential Decree 1829 violation, then pwede po sila masuspende ng at least 6 months. 6 months. Ang natinig ni Atty. Rico Domingo, dating Pangulo ng Philippine Bar Association at Chairman ng Movement Against Disinformation. Umaga na, balita na! Lumalabas na kinumusta ng ilang senador sa minorya ang mga senador na kasapi ng mayorya na naiwan sa Senado ng maganap ang putukan noong May 13. Matatanda ang emosyonal na sinabi ni Senador Pia Cayetano sa plenaryo kahapon o nung isang araw na walang man lang sa kanyang mga kasamahan sa dating majority group ang nangumusta sa kanila. Ganito rin ang sentimiento ni Senate President Alan Peter Cayetano. Agad naman itong iniwasto kahapon ni Senador Sherwin Gatchalian nang makausap si Senador Pia Cayetano. Sinabi ni Gatchalian na siya ang unang nag-text sa senador. Sa screen grab naman ng group chat na nakuha ng GMA News mula sa isang source sa Senado, makikitang kinumusta ng mga taga-mayorya ng mga senador mula sa minorya. Parang 9:50 po si Senator Camille said na we're all okay. Sunod-sunod na po 9:55 yata, 9:56 nag-text na po si I think si Senator Migs, si Senator Sherwin, keep safe, si Senator Bam, ako din po, sa akin po 9:57 po pumasok, praying for all of you kasi po papunta po ako ng Baclaran. 4 po kami ang nangumusta po sa kanila. Kasi nabalitaan na po na kumalat na po sa social media tapos mga nag-live po sila. Ayon kay Tulfo, baka hindi lang napansin ni Senador Pia Cayetano ang mga mensahe nila. Sa commotion or sa sobrang takot po, hindi. At wala rin po siguro nagsabi sa kanya. Ang tinig ni Senador Erwin Tulfo. Umaga na, balita na! Aalamin ng Office of the Ombudsman ang posibleng command responsibility sa mga senador kaugnay ng nangyari putukan sa Senado noong gabi ng May 13. Pero sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na inuuna muna nila ang nangyaring putukan. We'll take it step by step po. Yes, No? Siyempre, ang una nating titignan ay yung mismong putukan. Kasi doon po talaga na nagalit or na bother si Ombudsman doon sa putukan dahil hindi dapat umabot sa puntong yun. No? So yun ang una nating titignan. Kung meron makita na command responsibility sa mga senador, then of course we will also pursue that. As of right now, wala pa po kami doon. Samantala, sinabi ni Clavano na magsasagawa ang Ombudsman ng sariling fact-finding investigation kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado. Sa ngayon, hawak na nila ang report ng NBI habang hinihintay pa ang consolidated report ng PNP. Kasong kriminal at administratibo ang maaaring kaharapin ng mga mapatutunayang nagkaroon ng paglabag. Legal discharge po, Yes, no? of firearms. Of firearms. Oo. Opo. Yun po yung isang tinitignan ho natin, pero katumbas po sa ating opisina ay yung administrative charges. No? So pwede pong papasok yan sa grave misconduct, conduct prejudicial to public to the best interest of the best service. interest of the service. Opo. So yun po yung mga options. Kasi yung proseso ho namin sa Office of the Ombudsman, pag may criminal case, meron ding twin docket na administrative case. Ang tinig ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Umaga na,
balita na! Itinanggi ng PNP ang paratang ni Suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na splice o pinutol-putol ang mga inilabas nilang CCTV footage ng Senado. Sa isang pahayag, ipinagtanggol ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang integridad ng kanilang investigasyon kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Masusian niyang sinuri ng kanilang mga investigador ang mga ebidensya sa gitna ng mga panawagan para sa katotohanan sa nangyari sa Senado. Tiniyak naman ni Nartates na nananatiling bukas ang pulisya sa mga independent expert validation at technical review. Dagdag pa ng opisyal, walang kinikilingan at transparent ang investigasyon at hahayaan nila na mga ebidensya mismo ang magsasalita sa korte. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Oras mga kapuso, alas 3:51 ng umaga. Umaga Na, Balita Na! Super Radio #1. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Ayoko naman yung after ng kasal, aalis ka na agad papuntang Canada, di ba? Ano yun? Nagpakasal ako ngayon tapos kinabukasan single na ulit ako? I mean, hindi literal pero gets mo naman, di ba? Suma sa puso. Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Zobel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Zobel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. DZBB Super Radio #1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Umaga na, balita na!
Sa pagpapatuloy na umaga na balita na posible sa buwan ng Hulyo pa magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, June 1 kasi ang inaasahang pagtatapos ng 10 araw na ibinigay kay Duterte para sa kanyang tugon matapos siyang padalhan ng summons at articles of impeachment. Matapos ito, may 5 araw naman para tumugon ang prosecution team. May pre-trial pang isasagawa kasunod nito. After 10 days, nung mag-comply si VP Sara, 10 calendar days, hindi 10 working days. Pagkatapos sasagot yung prosecution na 5 calendar days. After that, yun na yung mga pre-trial, yung mga marking of pieces of evidence. So, we're looking at around talaga ng mga July 6. Samantala, tutol naman ang ilang senador sa minorya sa panukalang amyendahan ng Senate Rules para payagan ng mga senador na makadalo ng mga sesyon at makaboto sa pamamagitan ng video conference. Kami po sa minorya ay hindi po sasang-ayon po dyan. Opo. Kailangan po physically present. Dati po pwede, anong pandemic. Kaya po na medyo yung rules po pinayagan dahil nga po bawal pumasok, may mga lockdown. Ngayon po, everything is okay naman po. Kailangan po siguro ng presence sa Senado. Kasi real time at halos sabay-sabay, pumasok yung mga... Ang magkasunod na tinig ni Senador Erwin Tulfo at Risa Antiveros. Malino yung rules sa Senado, pinapayagan lamang po ang pagboto via online participation sa mga force majeure at national emergency situations. Okay. Wala pong ganyang national emergency o obtain ngayon. Ang tinig ni Senador Risa Antiveros. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Todo na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Congresswoman Jerbil Luistro, nagsasagawa na sila ng mock trial bilang paghahanda. It is important that we are doing also the mock trial to give us a feel of how it is to do the direct examination and the cross-examination. Actually, kami-kami lang yan. The 11 prosecutors with some private lawyers. So it's just us asking each other about possible questions which can be raised. Una na umanong iharap sa paglilitis ang akusasyon na pinakamadaling patunayan. Ang importante, ang gusto namin, yung first salvo, establish agad. I think we will just do it on a per article basis, no? So we will start with threats and then unexplained wealth, confidential funds misuse, and then bribery. On whichever ground, we have high confidence naman po that talaga makukumbinsi po natin yung po mga senator judges to convict the Vice President. Ang tinig ni na Lead Prosecutor Congresswoman Jerbil Luistro at Impeachment Prosecutor Congressman Terry Redeon. Umaga na, Balita na! Natanggal umano sa pagiging chair o vice chair ng mga komite ang ilang kongresista na bumoto laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinisika pa ng GMA News na kunan sila ng pahayag pero pinabulaan na ng mayorya na konektado ito sa impeachment. Hindi naman, because the one who decides for that is the political party and of course the whole of Congress. Ang tinig ni House Deputy Speaker Janet Garin, sinabi naman ni Congresswoman Jerbil Luistro na bahagi lamang ito ng regular na reorganization sa Kamara. Sometimes even without constitutional processes like this, maaalala nyo, nagkakaroon naman talaga ng mga reorganization from time to time. Ang tinig ni Congresswoman Jerbil Luistro. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Isinailalim sa cell monitoring si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court dahil sa kanyang katandaan at iniindang karamdaman.
Batay sa 7 pahinang dokumento ng ICC Trial Chamber 3 na may petsang May 20, inatasan nito ang ICC Registry na maglabas ng kanilang obserbasyon alinsunod sa hiling ng depensa ng dating Pangulo. Sinabi ng ICC Registry na wala silang namonitor na insidente ng pagkabuwal ng dating Pangulo sa nakalipas na 30 araw. Hindi naman sila makapagkomento sa chronic condition ng dating Pangulo dahil sa confidentiality. Sinabi ng ICC Registry na inaayos din nila ang loob ng selda ni Duterte, gayon din sa mga visiting room nila upang mas makakilos ng maayos ang dating Pangulo. Ipinahayag din ng ICC na patuloy ang binibigay na pangangalaga sa kalusugan ni Duterte sa loob ng detention facility. Umaga na! Balita na! Tanggap tayo ng bagong balita. Wanted sa kasong illegal na droga, huli sa GMA Cavite. Detalye mula sa ating kasamang si Olan Bola. Olan! Rehas ang isang lalaking nasa most wanted list ng mga otoridad sa kanilang iginasang manhunt operation sa General Mariano Alvarez, Cavite. Kinilala ang akusado sa alias na Chodorico, provincial level most wanted person. At ang ipang akusado sa Barangay Elesis, GMA Cavite, sa bisa na warrant of arrest na inisyu ng Binyan City Regional Trial Court Branch 153 para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Itinakda ng nasabing korte ang piyasang 200,000 piso para sa naturang kaso. Hinahanda na ang pagbabalik ng warrant sa nasabing korte. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DCWB, Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Nahigitan umano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang tatlong nagdaang administrasyon pagdating sa pangungutang ng bansa. Ayon sa Ibon Foundation, hanggang noong March 2026, naitala sa halos 18.5 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Kung susumahin, nasa 126.6 billion pesos kada buwan ang average na nadaragdag sa utang sa Pilipinas. Mas malakas umano ang pangungutang ng Administrasyon Marcos kung ikukumpara sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulong Noynoy Aquino at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa tumataas na utang ng bansa, napupunta lamang sa pagbabayad ng interes sa malaking pondo ng pamahalaan sa halip na napapakinabangan sa serbisyo publiko. Sa pagtaya pa rin ng Ibon Foundation, umaabot sa 663,148 pesos ang utang ng bawat pamilyang Pilipino. Umaga na, Balita na! Isang ginang nakukuha sana ng cash assistance mula sa DSWD ang namatay habang patungo sa payout site sa Quezon City Hall noong Miyerkules. Kinumpirma ito sa Super Radio DCWB ni Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD. Sa report ng QCPD, inatake sa puso ang 55 taong gulang na ginang. Ayon kay Dumlao, ikinalulungkot nila ang pangyayari. Pinuntahan na umano ng kanilang team ang kaanak ng ginang upang mabigyan ng tulong tulad ng burial assistance. Po ay bumisita na nga doon po sa pamilya, nakausap natin, and kaninang umaga nag-provide rin po tayo ng burial assistance sa kanila. Nakausap po sila ng ating pong mga social workers, so kung ano pang karagdagang assistance na may provide po sa kanila ay ibabahagi rin ng DSWD sapagkat nakapagsagawa na nga tayo ng case assessment sa kanila. Pagtitiyak ni Dumlao, may mga ginagawang hakbang ang DSWD upang masiguro ang kaligtasan ng mga kukuha ng ayuda, lalo na ngayong mainit ang panahon. May mga vulnerabilities, may mga kinakaharap na iba't ibang mga risk. Kinakailangan talaga na protektahan natin sila, especially at this period na mataas po o elevated yung heat temperatures. At yan naman din po ang paalala natin lagi sa ating mga personnel. Tiyakin na may mainom na tubig sa mga payout activities natin, meron pong cooling area, dapat meron pong sapat na ventilation dun sa mga payout sites. Ang tinig ni Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Nagpaabot na ng tulong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa kamag-anak ng senior citizen na nasalpok ng sasakyan habang naghihintay sa pila para sa murang bigas sa Visayas Avenue sa Quezon City. Ayon sa kalihim, nagpadala siya ng tulong pinansyal at bigas sa mga kaanak ng biktima. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa DSWD at iba pang ahensya para
mapagkalooban pa na mga tulong ang kaanak ng nasuwing senior citizen. Sinabi ni Laurel na ikinalungkot niya ang nangyari at inatasan na ang mga nangangasiwa sa bentahan ng murang bigas na tiyakin ang kaligtasan ng mga nakapila. Kung kinakailangan anya ay maglagay ng barrier sa mga pilahan para matiyak ang kaligtasan ng mga tao. Umaga na! Balita na! Malapit nang matapos ang DSWD sa pamahagi ng cash assistance sa mga transport workers na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo. Ayon sa DSWD, umabot na sa 1.5 milyong benepisyaryo ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation program sa Metro Manila. Inaasahang matatapos sa May 30 ang payout sa iba pang TNC driver. Pinaplansa na rin ng kagawaran ang schedule para sa payout sa labas naman ng Metro Manila. Umaga na! Balita na! Sa Super Radio DZBB. Taga pa tayo ng bagong balita, libreng parking para sa mga motoristang sasakay ng LRT Line 2, pinalawig pa sa Legarda Station. Detalye mula sa ating kasamang si Mark Makalalad. Mark! Dinagdagan pa ng LRT2 ang lugar na sakop ng kanilang complementary parking. At good news sa mga motorista dahil epektibo sa Lunes, libre na rin makakaparada ang mga motorista sa Legarda Station ng Maynila. Maring maka-avail ang mga motoristang paparada para sumakay sa LRT2 mula alas 4 ng umaga hanggang 11:30 ng gabi. Subalit first come, first serve ang magiging sistema. Kinakailangan lamang kumuha ng parking stop ang mga magnanais magparada ng sasakyan. Sa security personnel ng LRTA para sa pagpavalidate ng kanilang passenger assistance office. Kung alis naman na, ibibigay sa security personnel ang validated tab bago tuluyang makalabas. Ito ang ikalawang libreng parking na binuksan kasunod ng Santolan Station sa LRT Line 2 noong April 21. Layunin naman ng hakbang na hikayatin ang lahat ng mga may-ari ng sasakyan na gumamit ng pampublikong transportasyon para makatipid dahil na rin sa mahal na presyo ng produktong petrolyo. Ako si Mark Makalalad ng GMA, Super Radio, DZBB, Balitang Totoo. Umaga na! Balita na! Susunod sa umaga na balita na, 6 na opisyal ng DPWH sa Davao Occidental at 8 private contractor nareklamo ng Department of Agriculture sa Ombudsman dahil sa mga Ghost Farm to Market Road project sa probinsya. Pagtataas ng presyo ng pagkain, ibinabala ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated dahil sa planong pagtatakda ng nutrient limit sa mga produktong pagkain. Abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz inamin na binigyan niya ng pera ang pamilya ng ilang mga nawawalang sabungero. Pero Cruz ay ginit na 20,000 pesos lang ito na tig 500 piso at hindi 40,000 pesos na tig 1,000 gaya ng akusasyon ng ilang kamag-anak ng biktima. 11 sa 19 na umunay miyembro ng NPA na nasawi sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental nagpositibo sa gunpowder residue ayon sa PNP. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Umaga na! Balita na! Umaga na! Balita na! Super Radio #1 Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Ayoko naman yung after ng kasal, aalis ka na agad papuntang Canada, di ba? Ano yun? Nagpakasal ako ngayon tapos kinabukasan single na ulit ako? I mean, hindi literal pero gets mo naman, di ba? Suma sa puso. Numero 1 ang GMA Radio sa buwan ng Abril ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng umaapaw na 53.8% audience share. Isang malaking karangalan na kayo ay paglingkuran, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso.
Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Super Radio number 1. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. DZBB, Super Radio number 1. Super Radio DZBB, balitang tama, balitang totoo. Umaga na! Balita na! Sa pagpapatuloy na umaga na balita na, idiniklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang May 27, 2026, araw ng Miyerkules bilang regular holiday sa buong bansa. Ito'y bilang pag-obserba sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Ang Idil Adha ay isa sa dalawang pinakamalaking pagdiriwang ng Islam. Pirmado ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw o kahapon ang Proclamation No. 1264 na nagdedeklara ng naturang pista opisyal. Umaga na, balita na! Inireklamo ng Department of Agriculture o DA sa Office of the Ombudsman ang ilang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental at ilang kontratista dahil sa mga irregularidad sa Farm to Market Route Project. Sa reklamong inihain ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, nakasaad na 8 ang natukoy na ghost Farm to Market Road sa Davao Occidental na nagkakalaga ng 94 million pesos. Wala talaga. Zero. Wala kang makita. Sinampa na reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty. Ang 6 na opisyal ng DPWH kabilang si DPWH Davao Occidental District Engineer Rodrigo Larete at 8 private contractor. Natukoy na isinagawa mga proyekto noong 2021 hanggang 2023 pero 2026 na nang nadiskubre na wala ni isang istruktura na naitayo. Malinaw naman sa amin na yung dokumento na ginawa na nakita namin is fake because wala yung project eh. Diba? So, in principle, in theory, mukhang pagkakasabot talaga. May kontrata. Yung kontrata dapat ginawa. Wala naman nagawa. Tapos, tinanggap yung project through documentation, binayaran. Iniimbestigahan na rin ng DA ang kanilang mga empleyado sa Davao Occidental. We gave them a deadline to reply actually a few days ago eh. Yung aming mga tao at hindi sila nag-reply. Kung talagang hindi rin sila mag-cooperate, yayarin din namin sila. Ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Tuloy-tuloy ang investigasyon ng Office of the Ombudsman laban sa iba pang mambabatas na nadadawit sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, karamihan naman sa mga ito ay nasa fact-finding stage na. Samantala, pinalalakas naman ng Office of the Ombudsman na kanilang lifestyle check. May nakita umano sila mga questionabling yaman ng mga contractor matapos makakuha ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Meron na kaming nakuha ng mga SALN, no? Yung mga SALN na yon ibabangga po sa lahat ng registries. May LRA, may LTO, may ibang mga registries pa. Tapos titignan kung tugma ba yung mga dineclare nila doon sa mga nakalista, doon sa mga registries. Kailangan mo pang dumaan sa proseso ng pagtingin kung sino talaga ang beneficial owner ng mga properties na yon, ay isang hakbang na kailangan pa naming gawin. Ang tinig ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Umaga na, balita na!
Nanawagan ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc. o PCAPI kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag aprubahan ang resolusyon ng National Nutrition Council o NNC na nagtatakda ng mas maigpit na pamantayan sa pag-label ng mga produktong pagkain. Sa ilalim ng bagong Philippine Nutrient Profile Model o PNPM, mas hihigpitan ang threshold o ang taglay na fat, asukal at asin ng isang pagkain. Ayon kay Danilo Fausto, Pangulo ng PCAPI, kapag lumampas sa itinakdang threshold sa ilalim ng PNPM, lalagyan na umano ang produkto ng label o mamarkahan ng mas masama sa kalusugan o unhealthy gaya ng nakasad sa pakete ng mga sigarilyo. Sa inisyal, nasa 847 na mga produkto na sinuri ng NNC o 813 ang hindi nakapasa sa bagong pamantayan. Babala ni Fausto, maaari itong magresulta sa pagmahal ng presyo ng mga bilihin dahil kakailanganin ng mga manufacturer na i-reformulate at baguhin ang pakete ng kanilang mga produkto. 147 products yung tinest nila, 813 of about 95% failed and did not comply with the threshold. So because of that, i-require nila yan ng reformulation. Kung hindi, ililabel nila na red tag na not good for the health. Pwede pa rin namang umanong ibenta ng mga manufacturer ang kalang orihinal na produkto pero ipinapanukalang patawan na ang mga ito ng mahal na buwis. Meron ding propose na to discourage you to compete continuously selling these products na nagbabiolate na hindi makapasa sa threshold. They will be imposing taxes. No? At ang propose is about 10 pesos for every 100 gram. Ang tinig ni Danilo Fausto, Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc. o PCAPI. Umaga na! Balita na! Bumaba na ang tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Ayon kay Joffren Habaluyas, weather specialist ng Pag-asa, maliban sa Angat Dam, bumaba na rin ang antas ng tubig sa San Roque at Pantabangan Dam. Una, mainit. Siyempre, kulang tayo sa yung inflow ng tubig. And then nag-evaporate din po yung water from dam. And then siyempre malakas din yung utilization ng domestic supply. Wala pa man ang pinangangambahang Super El Nino, nasa 7.77 meters ng mas mababa ang Angat Dam sa rule curve elevation. Rule curve elevation po kasi ito po yung level ng tubig ng dam kung saan ito ay sapat na nakapagbibigay ng alokasyon para magampanan po yung mga functions nito. Inaasahan naman umano makababawi ang Angat Dam pagsapit ng tag-ulan pero pinaghahandaan pa rin umano ang Super El Nino na ang epekto sa mga dam ay mararamdaman sa susunod na taon. Meron naman po mga interventions na ginagawa yung ating mga agencies responsible kung sakali magkaroon po tayo ng water shortage. Ang tinig ni Joffren Habaluyas, weather specialist ng Pag-asa. Inilunsad ng Department of Energy o DOE ang Oras Natin sa Efficiency o One Earth Hour campaign. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, layo ng programa na palakasin ang kamalayan ng publiko sa pagtitipid ng enerhiya. Yan ay sa pamagitan ng isang oras na pagpatay ng mga nakasinding ilaw at hindi paggamit ng appliances tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Sinabi ni Garin na umaabot sa 145 megawatts ang natipid sa konsumo ng kuryente sa bansa sa Earth Hour noong Marso na katumbas ng halos 1 milyong kabahayan na nagtipid ng kuryente. Hindi kahit ng kalihim ang publiko na makikiisa sa kampanya tuwing araw ng Sabado upang makatipid sa konsumo ng enerhiya. Umaga na! Balita na! Lumago ang kita at asset ng Government Service Insurance System o GSIS sa unang quarter ng 2026. Nakapagtala ang GSIS ng 43.6 billion pesos na kita sa unang quarter ng 2026 na mas mataas ng 170% mula sa 16.1 billion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
Umabot naman sa 49.5 billion pesos na claims at benepisyo na bayaran ng GSIS sa mga government workers, pensioners at kanilang dependents. Bukod dito, lumago rin sa 2 trillion pesos ang total asset ng GSIS hanggang March 31. Mas mataas ang 32.2 billion pesos mula sa 1.96 trillion pesos sa pagtatapos ng 2025. Ang paglago ng asset ng GSIS ay bunsod ng pagtaas ng investment income mula sa financial assets at insurance. Batay sa pinakahuling actuarial study ng GSIS, ang pondo o actuarial life nito ay aabot hanggang 2058. Tinitiyak nito na ang estado ng pondo ay nananatiling matatag, ligtas at sapat upang bayaran ang mga benepisyo at pensyon ng mga kawani ng gobyerno para sa susunod na henerasyon. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Abiso sa mga motorista, isasara ang northbound lane ng Dimasalang Bridge sa Sampaloc, Maynila simula sa Sabado, May 23 para sa ikalawang yugto ng rehabilitasyon at pagkukumpuni. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, layunin ng proyekto na siguruhin ang structural integrity, kaligtasan at patuloy na pagsiservisyo ng tulay para sa mga motorista at kalapit na komunidad. Target anya ng DPWH na makumpleto ang rehabilitasyon sa ikalawang linggo ng Oktubre ngayong taon bago pa man mag-undas kung kailan dagsa ang publiko para magtungo sa Manila North Cemetery. Kaugnay nito, pinapayuhan ng publiko at mga motorista sa full traffic rerouting plan na makikita sa mga official Facebook o social media page ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Pansamantalang isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center mula May 24 hanggang June 1 ngayong taon. Ayon sa Manila Public Information Office, layunin nitong isailalim sa pagkukumpuni at pag-upgrade ng pasilidad ng ospital. Sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na pinag-iisipan nilang mabuti kung ano ang pinakamahusay na paraan para ma-renovate ang ER nang hindi sinususpindi ang operasyon nito. Subalit hindi anya ito ligtas gawin para sa mga doktor, nurse at pasyente at mga manggagawa. Sinabi ni City Health Officer Dr. Grace Padilla na mga pasyenteng mga ngailangan ng emergency care ay i-refer muna sa 6 na iba pang ospital na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, naka-preposition na ang mga ambulansya at naglagay na rin ng tent area sa labas ng ospital para ma-accommodate ang mga darating na pasyente sa panahong sarado ang emergency room. Umaga na, balita na! Inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang gawing 5 taon ang validity o visa ng Professional Regulation Commission Identification Card o PRCID. Ang panukala inaasahang makakatulong sa milyon-milyong profesional sa buong bansa gaya ng mga guro, nurses, engineers, architect, accountant at iba pang licensed workers. Sa kasalukuyan, hanggang 3 taon lang ang visa ng PRCID kaya kadalasang naaabala ang mga profesional sa renewal at appointment system bukod pa sa dagdag gastos. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, kapag naging ganap na batas ang panukala, matutuldukan ng red tape, mababawasan ng gastos at mas makakatugon ang serbisyo publiko. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang Expanded Anti-Violence Against Women and Children o e-VAUSI Bill. Sa ilalim ng panukala, binibigyan definisyon ang technology-facilitated violence laban sa mga babae bilang mga abusong ginagawa gamit ang internet, social media, digital platforms at katulad. Isinusulong din na mahigpit na parusa para sa mga lumalabag kabilang ang multang hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong. Ituturing naman bilang krimen ang hindi otorisadong pagpapakalat ng masiselang larawan at paggawa ng peking account at kikilalanin ang online harassment, stalking at hacking bilang mga anyo ng karanasan. Nakasaad pa sa panukala ang pagbibigay ng hanggang 20 araw na paid leave sa mga biktima para sa medical, legal at iba pang pangangailangan. Umaga na, balita na!
Inalis na sa pwesto ang 2 pulis na inireklamo na ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na tumulong umano sa hindi otorisadong pagpupulong sa pagitan ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero at mga nakakulong na pulis na sangkot sa kaso. Tinukoy ng PNP ang mga narilib na pulis na sina Police Lieutenant Nadam Malang, tagapagsalita ng Highway Patrol Group, at Police Major Reynaldo Panyebe Jr. OIC ng Custodial Service Unit na may hawak sa kustudiya ng mga nakakulong na pulis. Sa paunang investigasyon, lumalabas na tumulong umano si Malang para makapasok sa Camp Crame ang ilang kakilala. Siya rin umano nakipag-ugnayan sa custodial facility para tumulong sa meeting. Sa panig naman ni Panyebe, hindi pa matukoy kung hindi nga ba otorisado ang nangyaring pagbisita sa custodial facility. Wala pa po kaming matibay na pagkukunan ng ebidensya na kung nagkaroon talaga ng pagtanggap ng mga unauthorized visitors doon po sa ating mga persons under police custody. Hindi po natin sinasabi na agad guilty yung 2 individual na personnel natin. Ngunit sa matter of SOP o proseso po natin, ang tinig ni Police Brigadier General Manuel Abrugena, Acting Chief ng PNP Headquarters Support Service, at Police Brigadier General Randolph Tuanyo, pinuno ng PNP Public Information Office. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Inamin ng abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz na nakapagpulong siya sa ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero sa kanyang opisina noong April 20. Pero hindi umano siya ang nagpatawag ng pulong kundi mismong mga pamilya ng biktima. Sinabi umano ni Cruz sa mga ito na hinahanap din niya ang totoo kaya pumayag sa anyay hindi nakaschedule na meeting. Inamin din ni Cruz na nagbigay siya ng pera sa mga ito bilang pinansyal na tulong ng walang kapalit. 20,000 pesos lang anya ito na tig 500 piso at hindi 40,000 pesos na tig 1,000 piso gaya ng sumbong sa Napolcom ng ilang kamag-anak ng mga biktima. Gate ni Cruz, malinis ang kanyang konsensya at tanda niyang harapin ang mga legasyon ng mga pamilya sa tamang forum. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Positibo sa gunpowder residue ang 11 sa 19 na mga miyembro umano ng New People's Army o NPA na sasawi sa inkwentro sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. Ayon sa Negros Occidental Police, ebidensya ito na nanlaban ang mga namatay. Tumanggi naman ang pulisya na pangalanan kung sino-sino mga nagpositibo habang gumugulong ang investigasyon. Sa 8 namang nagnegatibo sa gunpowder residue, nilinaw ng pulisya na hindi ito indikasyon na hindi talaga sila nagpaputok ng baril. Kabilang umano sa nakaapekto sa resulta ng test ang hangin, layo ng muzzle ng baril sa kamay na nagpaputok at ang pagkabasa sa tubig ng ilan sa mga nasawi. Kaugnay naman ng mga tama ng bala sa likod at ulo ng mga namatay, iginit ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army na inkwento at run gun battle ang nangyari. Talwas ito sa gate ng mga kaibigan at kaanak ng ilan sa mga nasawi. Pansamantalang nakalaya ang pulis ng Quezon City Police District o QCPD na nag-viral dahil sa panunulak sa motorcycle rider sa Pasig City. Ito matapos makapagbiyansa ang pulis ng 3,000 piso para sa slight physical injuries. Sinamahan ng pulis ng kanyang abogado na si Attorney Ariel Inton. Pumaalala, dinismiss ng piskalya ang reklamong inirekwenda na Napolcom na frustrated murder laban sa pulis dahil hindi sapat ang ebidensya. Sa halip, ibinaba ito sa slight physical injuries. Umaga Na, Balita Na! Sumailalim na sa tulong medikal ang 3 taong gulang na bata na nakaranas ng pananakit sa live-in partner ng kanyang nanay sa Taguig City. Ayon kay Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children o CWC, maaari kasing hindi ngayon makita ang iba't ibang epekto ng naranasang karahasan ng bata kundi kapag sumapit na ito sa tamang edad o adulthood. Sinabi pa ni Tapales na pinag-aaralan pa sa ngayon ang maaaring isang pangreklamo laban sa nanay na hinayaang saktan ang sariling anak bukod sa iba pang lalabas na responsable. Nakikipag-ugnayan na rin anya ang CWC sa Meta para matanggal ang social media ang viral video ng pananakit sa bata. Umaga Na, Balita Na!
Antabay na mga kapuso, sunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Inyong narinig ang kabuuan ng marababagang balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Mga balitang komprehensibong kinalap ako naman ng iyong kapuso, Alan Gatus. Mga kapuso sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Umaga na!